Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo manood ng mga beauty contest lalo na kung nananalo ang ating mga pambato. Labis kasi nating hinahangaan ang ganda at talino ng mga babaeng nananalo sa mga beauty contest. Subalit sa ating kwento ngayon, ang dalawang beauty queen ay naging sikat, hindi dahil sila ay nanalo kundi dahil sila ay mga scammer. Ating ang alamin kung paano ginamit ng dalawang matatilinong babae ang kanilang ganda at impluensya para makapanloko ng napakaraming tao. Ang unang ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Nguyen Tek Toy Tien, 27 years old o tawagin na lang nating Maureen. Si Maureen nga ay isinilang ng August 12, 1998 sa Ho Chi Minh City. Bata pa lamang ay sanay na si Maureen sa hirap ng buhay. Ayon nga sa mga interview kay Maureen, lumaki siya sa isang pamilyang hindi marangya at maagang natutong magsikap para sa sariling kinabukasan. Taong 2022 dahil sa kanyang pagsusumikat, nakapagtapos si Maureen ng kursong Bachelor's Degree in International Hotel and Restaurant Management sa isang university. Taglay nga ni Maureen ang ganda na pang beauty queen. Taong 2017 nang una siyang sumali sa Miss Southern Region Vietnam at nanalo bilang first runner-up. At dahil siya ay runner-up sa Miss Southern Region Vietnam, nabigyan ng oportunidad si Maureen na sumali sa Miss Vietnam 2018. Nanalo si Maureen sa kompetisyon na ito. Siya nga ay napasama sa top 5 at nag-uwi ng Beauty with a Purpose Award. Si Maureen nga ay hinirang na maging kapalit na kinatawan sa Miss International 2018 na ginanap sa Japan. Pero hindi siya nakapasok sa top 15. Taong 2021 naman nang sumikat si Maureen sa buong Vietnam matapos siyang tanghaling Miss Grand International 2021. At dahil nga sa kanyang talino, determinasyon at ganda, mabilis na umangat ang pangalan ni Maureen. Hindi lamang sa mundo ng beauty pageant kundi pati na rin sa social media at negosyo. Naging influencer siya, endorser ng iba't ibang mga produkto at itinuring na inspirasyon ng maraming kabataang Vietnamese. Matapos ngang manalo sa Miss Grand International, naging simbolo si Maureen ng tagumpay at empowerment. Madalas siyang makita sa charity work, promotional events at kampanya para sa mga kababaihan. Sa social media, ipinapakita niya ang isang imahe ng isang modernong babae. Independent, successful at socially aware. Dahil dito, dumami nga ang kanyang followers at tumaas ang tiwala ng publiko sa kanya. At dito na nga rin nagsimula ang bahagi ng kwento ni Maureen na kalaunan ay magiging sentro ng kontrobersya. Sa kasagsagan nga ng kanyang kasikatan, naiugnay ang pangalan ni Maureen sa ilang online business ventures at promotional activities. Ayon sa mga balita, December 2024 naging promoter si Maureen ng Kera Super Greens Gummies, isang dietary fiber supplements. Tuwing i-advertise ito ni Maureen, sinasabi niyang pwede itong pamalit sa gulay dahil mataas umano ang fiber content nito. Ang isang gummy candy umano ay katumbas ng isang plato ng gulay. Sinabi din niya na pasok umano sa VetGap standards ang mga gulay na ingredients ng supplement na ito. Subalit sa paglabas nga ng produkto sa merkado, hindi maganda ang naging reaksyon ng mga customer. Ayon sa ilang mga reklamo mula sa mga ilang netizens at customers, sinabi nilang hindi tugma ang kalidad ng produkto sa kung paano siya inendorso ni Maureen. Napag-alaman din na preno-promote ito gamit ang investment style marketing o tinatawag na Ponzi scheme o sa madaling salita ay isang scam. Nagalit din ang mga netizens dahil naniniwala silang ginamit lamang si Maureen ng kumpanya para manghikayat ng tiwala ng mga buyer. Dahil dito umusbong nga ang paratang na si Maureen ay isang beauty queen scammer. Mabilis nga na kumalat ang issue sa social media. Ang dating hinahangaan na beauty queen ay naging sentro ng diskusyon at batikos. Pero ayon sa mga taga-suporta ni Maureen, baka ginagamit lamang ang dalaga at hindi niya alam ang totoong laman ng supplement. Para naman sa mga customer na bumili ng Kera Super Greens Gummies, dapat managot si Maureen dahil maraming naniniwala sa supplement na kanyang inendorso. Hindi nagtagal, naglabas nga ng pahayag si Maureen tungkol sa isyung ito. At ayon kay Maureen, hindi niya intensyon manlinlang ng kahit sino.
Git pa ng beauty queen ang kanyang papel ay limitado lamang sa mga endorsement o partnership sa kumpanya. Ayon pa sa kanya, handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad kung kinakailangan upang linawin ang mga paratang sa kanya. Samantala, ang iba pang brand na ino-endorso ni Maureen ay agad siyang tinanggal dahil sa kontrobersya na kanyang kinasasangkutan. Hindi nagtagal, gumawa na nga ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa issue, lalo na at parami na ng parami ang mga reklamo hinggil sa produkto na ino-endorso ng beauty queen na si Maureen. Sa investigasyon nga, napag-alaman na 16 mg lamang ang fiber content ng supplement taliwas sa ina-advertise ni Maureen na 200 mg. Bukod doon, ang gami ay nagtataglay din ng 30% na sorbitol, isang artificial na pampatamis na may hindi magandang epekto sa digestive system. Dahil dito, May 2025 nang tuluyan na ngang inaresto si Maureen para sa kasong consumer fraud. Nakulong nga si Maureen at lumabas ang isa pang issue na mayroon siyang 3 million utang sa kapatid ng isa pang beauty queen. Pinaniniwalaan na taong 2017 pa ang utang ni Maureen sa babaeng ito pero hindi na ito nagbayad kailanman. Sa investigasyon, napag-alaman na mahigit 129,000 pakete ng gummies ang naibenta sa mahigit 56,000 customers. At kumita nga ang kumpanya ng tinatayang 40 million pesos. Napag-alaman din na joint business product ang gummies ni Maureen at ng kumpanyang Chi M. Roth. Ang hatian ni Maureen at ng kumpanya ay 30 at 70%. Ayon nga sa mga balita, kumita si Maureen ng 15 million pesos. At sa trial nga ng kaso ni Maureen, umamin ang beauty queen na peke ang lahat ng sinasabi niya sa endorsement tungkol sa mga gummies. Git pa ni Maureen, alam niya nagsisinungaling siya nang ino-endorso niya ang mga nasabing gummies. Ang ginawa nga ni Maureen ay malinaw na panlililang sa mga tao. Nagulat nga ang marami sa pag-amin ng beauty queen at hindi nila inakalang magpapagamit si Maureen dahil lamang sa pera. At November 2025, nang lumabas ang hatol kay Maureen sa korte. Ang beauty queen ay napatunayang guilty sa kasong consumer fraud. Hinatulan nga si Maureen ng 2 taong pagkakulong at inutusan na magbayad ng multa na 56,000 pesos. Sa isang larawan nga, nagpaalam pa nga si Maureen sa kanyang nanay bago siya tuluyang dalhin ng mga pulis sa kulungan kung saan siya mananatili ng 2 taon. Ito nga ay dahil sa mali niyang endorsement na halos ng scam ng napakaraming tao. Para naman sa ating pangalawang kwento, kilalanin natin ang isang matagumpay na negosyante na naging beauty queen at kalaunan ay naging scammer din. Ang babae na ito ay kinilalang si Pam Tim My, 39 years old. Taong 1986 nang isinilang si Pam sa isang probinsya sa Vietnam. Nagtatrabahong maigi si Pam hanggang sa nakakalap siya ng puhunan para magtayo ng isang negosyo. Si Pam nga ay may-ari ng Mok Hok House Spa chain. Bukod sa pagiging kilalang negosyante, sumikat nga si Pam nang sumali siya sa Miss Vietnam Business 2022. Nauwi nga ni Pam ang mga titulong Miss Volunteer at Office Beauty. Kasunod nga ng kanyang pagkapanalo, madalas siyang nakikita sa mga charitable events at entertainment activities. Nabuo nga sa isip ng mga taga-suporta ni Pam ang imahe niya na isang matagumpay at mahabaging negosyante. Naging endorser nga din si Pam ng iba't ibang produkto at proyekto. At itinuturing nga ng marami bilang role model, isang babaeng kayang pagsabayin ang ganda at diskarte. At dahil nga sa katanyagan ni Pam, hindi siya nahirapang pagkatiwalaan ng mga tao. Subalit ang magandang imahe ni Pam ay agad na nabahiran ng dumi. Sa kabila nga ng kanyang tagumpay, sinasabi sa mga balita na si Pam ay nagkaroon ng mga financial problems at maraming utang. At October 2022, isang masamang plano nga ang binuo ni Pam laban sa isa niyang mga kakilala. Ayon sa mga reports, nilapitan ni Pam ang lalaking nagngangalang Mr. D na isang mayamang negosyante. Sinabi ni Pam na siya ay nasa proseso na nga ng pagbili ng lupain na nagkakahalaga ng 49 million pesos. At balak daw itong ibenta ng beauty queen sa halagang 81 million pesos. Nakiusap nga si Pam kay Mr. D na kailangan niya ng kapital para masecure niya ang nasabing deposit. Dagdag pa ni Pam, hahatian niya si Mr. D ng tutubuin niyang 32 million pesos. At para nga makuha ang tiwala ni Mr. D, nagpakita si Pam ng mga larawan ng di umano'y lupa na kanyang bibilin. Nagpakita din si Pam ng mga fake deposit contracts para magmukhang legit ang lahat ng transactions.
At ang nakakalungkot, naniwala naman si Mr. D kay Pam at nagbigay nga ng paunang pera na 18 million pesos. Pero imbis na bumili ng lupa, ginamit ni Pam ang pera para bayaran ang kanyang mga pagkakautang. Bukod kay Mr. D, naloko din ni Pam ang 4 pang ibang mga katao. Sa kabuuan, nakakuha nga si Pam ng 49 million pesos mula sa kanyang mga kakilala. At dahil hindi na ibalik ni Pam ang pera, sa sinasabi nitong petsa, agad na nagreklamo sa mga pulis ang mga taong kanyang nabiktima. At September 20, 2023 nang inaresto si Pam ng mga pulis gamit ang arrest warrant para sa kasong fraudulent appropriation of property. Agad niyang ikinulong si Pam at hindi pinayagan na makapagpiyansa. Kumalat nga ang panloloko ni Pam sa social media. Marami ang nag-akusa kay Pam na ginagamit ng babae ang kanyang ganda para makapanloko ng mga mayayamang tao. Mayroon ding nagsabi na looks can be deceiving talaga. At taong 2024 nang napatunayan si Pam na guilty sa kasong fraudulent appropriation of property. Ang dating beauty queen ay hinatulang ng 9 na taon na pagkakulong. Sa ngayon ay nananatili pa din sa kulungan si Pam para mabayaran ang mga ginawa niyang kasalanan. Ang corona nga ay simbolo ng ganda, talino at dangal. Pero sa ating dalawang kwento, ang parehong corona ay naging takip ng panlilinlang at kasinungalingan. Ang mga beauty queen na ito na minsay hinangaan, sinamba at pinagkatiwalaan ng napakaraming tao ay nakabilanggo ngayon dahil sa kasakiman at maling desisyon. Ipinapakita nga ng mga kasong ito na ang titulo ay hindi proteksyon laban sa batas at ang kasikatan ay hindi lisensya para manlamang sa kapwa. Sa huli, ang tunay na ganda ay nasusukat hindi sa corona, kundi sa integridad ng isang tao. At sa oras na masira ang tiwala na ito, kahit gaano ka pa kasikat, mananagot ka pa rin sa batas. Tandaan, dahil napakauso na nga ngayon ng mga salitang influencer, affiliate at kung ano-ano pa, mag-ingat sa pagkakatiwalaang tao dahil hindi lahat maganda ang hangarin. May corona man o wala. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.